Narito na tayo sa episode 4 ng Stolen Life araw ng Huwebes mga kapuso. Nagpatuloy na nga yung pag-astral travel na to ni Lucy, no? At nakarating nga siya mismo doon sa site ng Rigors Builders sa may Antipolo. Hindi niya mawari kung saan siya napunta. Tinanong niya nga ang sarili niya, nasaan ako? Kasi talagang napakadilim ng paligid, sobrang tahimik. Sobrang liblib yung lugar. Ngayon naririnig niya yung boses ni Rigor. Merong mahinang tinig sa may pinakaibaba. Sabi niya, tulungan niyo ako. Yung boses talaga ni Darius, nangihina na. Ngayon, nagmasid muna si Lucy. Nakita niya yung mga karatula gaya ng tarpaulin. Tapos meron pang signage na nakalagay, Rigors Builders. So, syempre, alam na niya, hindi na to bago. Nung paglingon niya sa ibaba, nakita niya sa hindi kalayuan na nakahandusay nga to sa buhangin itong si Darius. Bumaba siya, lumilipad nga siya, sabi niya, ano ba itong nangyayari sa akin, ba't di kita mahawakan? Sabi niya, no, hayaan mo, huwag ka mag-alala, ililigtas kita kahit anong mangyari. Nangako siya. Ngayon bigla na lang siya naglaho. Yun pala, tinatawag na siya ng katawan niya. At nung pagbalik niya sa katawan niya, bigla agad siya nagising. Ang napaka-weirdo rito, saka nakakatakot dito, ay hindi malang nagbago yung oras. Diba kahapon natulog siya 10:59? Pero pagising niya, hindi pa rin nagbabago yung oras. Ibig sabihin, segundo lang yung nangyari, ganun lang talaga kabilis. Ngayon, kinaumagahan, na-late nga siya ng gising dahil nga na naginip siya. Yung ang sinabi niya kay Joyce, dahil kasi sa panaginip ko, kaya ngayon lang ako nakapasok. Ngayon, naghahabol siya dahil dinidiligan niya yung mga bulaklak niya. Diba? Ngayon, tinawag agad siya ni Joyce dahil nga meron itong nakitang balita sa internet. Meron siyang pinapanood. Ang sabi, isang mayamang negosyante at isang engineer na si Mr. Darius Rigor ay kinidnap at hindi malaman kung sino ang mga kumuha sa kanya. Hindi pa rin malinaw ang motibo ng totoong pangyayari bakit ito ginawa sa kanya. At hanggang ngayon, wala pa rin daw lead ang mga pulis at any information kung saan siya matatagpuan. Ngayon, binanggit na nga ni Lucy na napaginipan niya nga yung si Darius Rigor. At ang sabi naman ni Joyce, di ba nung bata ka nakwento mo sa akin na nag-astral travel ka? Ang tawag dun di ba astral projection? Sabi naman ni Lucy, aba tanda mo pa pala yun? Oo naman, ano ko makakalimutan yun? Nung mga bata pa lang tayo, sinabi mo na yun sa akin. Alam mo, napaka-astig nga bro kasi para kang merong superpowers, di ba? So sabi naman ni Lucy, pupuntahan ko siya. Kasi nga naalala niya, di ba nangako siya, di ba kay Darius? Kaya sabi naman ni Joyce, ano, wala ka na lang bang gagawin? Tutunganga ka na lang. Sabi niya, no? Alam mo naman pala kung saan siya matatagpuan. Samantalang ito namang si, para, katawagan nga yung, staff ng kumpanya. Ang dami na rin doon mga nagtatanong tungkol si, kung nasaan ba raw si Darius nila, Sir Darius nila. Ang dami mga nagko-contact sa kanila. Kabi-kabila yung mga tanong, yung mga calls. Ngayon, sabi naman ni Para, ba't kasi nandito pa ako sa convention sa may Cebu Ako pa yung inatasan dito Hindi tuloy ako makaalis, hindi ko malang matulungan si Darius. Hindi ako makabalik ng Manila. Ngayon, nag-research si Lucy. Buti na lamang clever idea na isip ko ni Lucy. Hinanap niya yung mga site ng Rigors Builders at kinilik niya yung Angono. Nakita niya, meron doon project na na-postpone sa may Antipolo. Diba? Isang proyekto nga na-postpone dahil nga pinahinto nga to ni Darius, diba? Dahil nga nagkaroon nga ng anomalya. Ngayon, inalala ni Lucy yung itsura ng mapa. Tinignan niya sa Google Map. Inalam din niya yung mga yung mga label, yung mga signage. At nakumpirma nga niya na ito nga yung lugar. Pamayo agad siya, tinanggal niya yung apron at nagpalit siya. Sinuot niya yung jacket. Saan ka pupunta, Lucy? Ano pa ba, pupuntahan ko siya sa mga pulis. May tulungan ako. Baka sakaling meron ako maitulong. Sigurado ka sa pulis talaga? Sa tingin mo ba maniniwala sila, yung mga pulis na nakita mo si Darius sa panaginip mo? Yun lang. Ngayon, napaluhan na lamang si Lucy. Dahil sabi niya, ayoko nang meron pang maulit pa na may mamatay na wala man lang akong ginawa. Naalala ko kasi ang mama at papa ko, pati na rin si Uncle Ernesto. Wala man lang ako nagawa nung sila'y namatay.
Kaya ngayon kahit anong mangyari, paniwalaan man nila ako hindi, pupunta ako sa pulis. Ngayon nadatnan niya itong lola nga ni Darius saka si Ace, di ba? Yung pinsan. Sabi naman ng mga pulis, sa ngayon ho kasi wala po kaming lead kung saan po matatagpuan ng apo nyo. Kaya po kung mabuti po umuwi po muna kayo. Sabi naman nung lola, hindi ako uuwi dito. Hayaan mo na muna ako, sige na, umuwi ka na sa bahay. Gusto kong bantayan ng mga pulis na yan kung ginagawa ba nila na maayos ang trabaho nila. Ngayon hindi na nga nakapagpigil si Lucy at sinabi na nga niya ng diretsahan sa pulis sa information kung nasa saan nga si Darius. Alam ko po ang kinaroroonan ni Darius Rigor. Baka kung sakaling makatulong po ako. Hindi ko po kumpirmado pero alam ko po kasi yung kinaroroonan niya. Nakita ko po. Ngayon lumapit na yung lola sa kasi is na curious sila eh. Anong sinasabi mo? Nakita mo ang apo ko? O ba't hindi ka makapagsalita? Sabi ng mga pulis, no. Saan mo ba talaga siya nakita? Sabi ni Ace, no, what? Ano? Sabi mo, alam mo na kung nasa saan si diba? Si Darius. Ngayon, hindi naman siya makapagsalita dahil nga, sabi nga dito ni Lucy, alam ko hindi niyo po ako paniniwalaan. Pero, nakita ko po sa panaginip ko. Nanaginip po ako. Kitang-kita ko po yung pangyayari. May mga sugat nga po siya, saka duguan nga po siya eh. Hindi naman naniniwala yung lola. Diba sabi ng pulis, sige na miss, umalis ka na, baka ikaw pakasuhan namin. Hindi siya pinaniwalaan. Samantalang tong si Para nagwawala na dahil nga hindi nga maasikaso nung staff yung makapag-book ng ticket, ng plane ticket para makabalik siya ng Manila. Wala siyang magawa, diba? Pues gawan mo ng paraan para agaran akong makabalik na Manila, sabi niya. Tapos pinapipilitan nga ni Lucy na talagang nakita niya talaga itong si Darius. Kaya kinakailangan na raw nilang puntahan yung lugar para matulungan na raw nila kasi ayon sa nakakita niya sa panaginip niya humihingi ito ng saklolo. Kaya agaran kasi life and death situation to diba? So hindi naniniwala yung lola. Sabi niya panaginip. Sabi no, alam ko na. Pineperahan mo lang kami. Hindi ko kayo pineperahan. Nag-iimbento ka lang ng kwento. Dahil kunwari, gusto mo makatulong sa amin dahil ang totoo, modus ka. Sabi na, sige na, umalis ka na. Wala ka naman maitutulong dito. Wala rin siyang napala, di ba? Ngayon, ginawa niya, umaksyon na siya. Siya na lamang ang pumunta ng mag-isa dun nga sa lugar at natuntun niya ito. Pinapamiliarize niya yung buong lugar. Sabi niya, bro, mukhang ito nga yun. Kasi unti-unti kong nakikita ito sa panaginip ko. Sabi naman ni Joyce, nako bro, ito na nga ba sinasabi ko di ba usapan lang natin sa pulis ka lang pupunta, ba't ka pumunta dyan? Baka mamaya nandiyan yung mga kidnappers, mapahamak ka pa, delikado dyan Sabi naman ni Lucy, nandito na ako itutuloy ko na to. Tingin ko naman wala naman mga tao Saka nangako ko sa kanya na tutulungan ko siya. Sabi niya no. So wala na, talagang natataranta na tong si Joyce. Hindi na talaga mapakali sa mga nangyayari dahil yung best friend niya tumuloy na nga talaga at nandun na nga sa lokasyon. Ngayon, naglalakad nga tong si Lucy at malapit na nga siya kay Darius. Ayan, nagmamasid siya sa buong lugar hanggang sa nakita niya yung karatula, diba? So kumpirmado, ito nga yung lugar na yun na nasa panaginip niya, yung pinuntahan ng kaluluwa niya, diba? Ngayon meron dong isang puno, diba? Parang patay na puno na yata to. Ngayon napalingon siya sa ibaba ng bangin at nakita nga niya si Darius, kumpirmado. Tugmang-tugma yung nakita niya sa panaginip niya dahil nga naglakbay yung kaluluwa niya. Sabi niya, sakit lang tutulungan kita. Huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka. Kumuha siya ng lubid. Dahil nga may mga dun, di ba, may mga crane. Nakakita siya ng lubid, saka mga bulldozers, mga ganyan. Ngayon, tinali niya sa may, punong patay. At talagang siya dito, no? Bumaba talaga siya kahit medyo mataas yung bangin. Lakasan ng loob, di ba? Ngayon, sabi niya, huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Gagawin ko ang lahat. Mailigtas ka lang dito. Sabi ni Darius, sino ka? Ako si Lucy. Andito ako para tulungan ka. O sige itatali ko yung buong katawan mo. Sabi niya, ngayon dumating na yung mga pulis para sa search operation. Yan na. Minamadali na rin ni Lucy yung pagtatali kay Darius. Ngayon sabi naman ni Ace, Lola, ba't niyo pa ako pinasama dito? Akala ko ba hindi kayo naniniwala doon sa babae? Sabi naman ng Lola, oo, hindi ako naniniwala.
Kaya kita pinasama dyan para gusto ko, ano tayo, maniguro tayo. Dahil tingin ko talaga piniperahan lang tayo ng babae. Ngayon, inaangat ni Lucy si Rigor, si Darius. Syempre lalaki yan, di ba? 100% hindi niya kaya, mabigat yan. Nakatatlong tulak na siya, sabi niya, o sige ulitin ko ulit. Aangat ulit kita. 1, 2, 3, sabi promise. Kakayanin ko na to. Hindi niya talaga kaya. Pinagpapawisan na rin si Lucy. Ngayon naalala niya, nung bata pa siya, sabi ng mga kapitbahay niya, siya ba ang dahilan kung ba't namatay ang mga magulang niya? May sa malas pala yung batang yan eh. Tapos naalala pa niya si Chang Belen. Sabi niya, malas ka, salot ka sa buhay namin. Yun, kaya parang nawawalan na siya ng pag-asa, pero nilabanan niya pa rin yun. Dahil nga dumating na nga yung mga pulis. Sabi niya, tulungan niyo kami. Nandito kami sa baba. Ilahin niyo po itong lubid para po maiangat siya. Huwag ka mag-alala, Darius, ligtas ka na. Nawalan na ng malay si Darius. Sabi nga ni Darius, iwan mo na ako dito. Iligtas mo lang sarili mo. Samantala, nakapagdala agad ng damit si Joyce para makapagpalit na itong si Lucy. Sabi naman ni Lucy, hindi ako pinapapasok dito dahil nga sa suot ko kasi nga may dugo, di ba? Ngayon, sabi nung doktor, kinakailangan po agad siya masalina ng dugo, ASAP, kasi maraming dugo ang nawala sa kanya. Syempre, yung lola, sabi, pakiusap, gawin niyo po ang lahat, mailigtas lang po ang apo ko. Syempre, hindi sila mapakali dahil nga sa nangyari, di ba? Ngayon, kinausap nung lola yung pulis. Tinanong niya, nasasaan nga pala yung babae na nagligtas kamo sa apo ko? Ngayon, sabi naman ni Joyce, naku bro, umalis na tayo dito. Pakukulong ka, delikadong lagay mo. Sabi naman ni Lucy, hindi ako aalis, kailangan ko makumpirma kung ano yung sinabi ng doktor kay Darius. Ngayon, ito yung abangan natin bukas, araw ng Biyernes, episode 5. Ipakukulong nung lola, no, ni Darius itong si Lucy. Naku po, mananagot na. Siya na nga itong tumulong, siya pa itong napagkamalan, di ba? Nakiso kasabot daw at meron daw kinalaman sa pagkawala at pagkakasaksak kay Darius. So ano kaya ang kahinatnan nito? Samantala nagkamali na nga si Darius at sinabi niya na wala nga kasalanan tong si Lucy at si Lucy mismo ang nagligtas sa kanya. Samantala gagawa ng paraan si para hindi na nga magkita yung babae na hindi niya alam na si Lucy pala yung nagligtas sa boss niya or sa ideal boyfriend niya na si Darius, no? At sa pagkakataong to, muli-uli silang magkikita, diba? Dito na yata yung pagkakataon na magkakamabutihan na silang dalawa. So yan ang pakatutukan natin sa lalong gumagandang eksena dito lamang sa Stolen Life, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episode ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.